mainit na usapan, yung naging revelasyon ni Liza Soberano. Ni-reveal na nga niya na mahigit 3 taon na pala silang hiwalay nga Anthony Ken. Naikwento niya yung mga trauma na naranasan nila na parang nadala niya. Nilabas na nga ng office ni Senator Robin Padilla. Nagkaroon ng issue na merong nagmamarijuana sa loob ng Senado. Pangalanan nga si Nadia Montenegro, nag-resign na siya. Marites! Lunes na naman! Ito na naman po ang inyong paboritong University! At syempre, Fab 3 muna tayo ngayon dahil nga hindi magandang pakiramdam na ating PhD. Pero tuloy pa rin ang chikana at titigaan. Bago lahat, ako po, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Yes! At ako naman ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Binabagalan ko para ano? Diba? Kamusta naman? Ito! Sino kinukumusta mo? Yung mga nanonood sa atin o ano? Uy, PhD, magpagaling ka! So ngayon ako nga, bit-bit ko ang mga medicines nakita mo. Hindi, para iba naman yung nakita ko, mga gamot. Uy, mga gamot yun o. Para mga pills. Ano ka? Para mabuntis. Para hindi mabuntis. Hindi mo alam yung CMCM, di ba? Grabe na ako. Hindi ko alam yung mga CMCM na yan, no? Yung CM ba bago dapat manganak? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Oo. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at iba pa nating mga showbiz-related content. Di ba sanay ka talaga? At walang binabasa yan, ha? Every Monday tsaka Thursday. Pero wala akong katabi, umatitude. Uy, grabe kami karamdam. Nung nakaraan pa, nagsusuka na siya, di ba? Baka nga po totoo ang balita. Nabuti mo. Siya may pills na iba. Hindi siya nag-pills, kaya siya nabuntis. Ikaw nagpipills ka para hindi ka mabuntis. Yung mga pinakita mo sa akin, puro mga contraception. Ano ba yan? Sinisiraan mo na naman ako. Ilan CM na ba? Hindi ko pa alam ilang CM. Ano ba yan? Kaloka. Ay, naku mga tuloy-tuloy na po tayo mga Marites. Ito na po isang linggo. Chismis! Ito, isa pang mainit na balitan nito nakarang araw. Enrique Hill, nagising na sa katotohanan. Liza Soberano, biktima ng pang-abuso. Prof, imarites mo yan. At saka naman nung nagising sa katotohanan. Ay, Charot! Di ba ikaw nag-title niyan? Sila mag-title niyan. Ikaw! Sinabit ko lang. Anyway, yun nga, naging mainit na usapan. Bakit nagising? Yung naging revelasyon ni Liza Soberano or ni Hope na sa isang podcast na nagsalita siya at naimbitahan siya doon. At ni-reveal na nga niya na mahigit 3 taon na pala silang hiwalay nga Anthony Ken. Diba? Okay, mamaya ako mag-share ng personal ano ko dyan. Ano? At marami siyempre nalungkot, lalo doon sa naging interview sa kanya ano niya doon sa podcast. Naikwenta niya yung mga sobrang personal na bagay, especially nung lumalaki silang magkapatid, na diba? Sinishare niya yung anong tawag doon, yung mga trauma na naranasan nila doon sa kanilang amain, nang maghiwalay yung kanyang parents, blah blah blah, and so on and so forth, na parang nadala niya hanggang ngayong naging artista na siya. At ina-acknowledge naman niya na si Ken o si Enrique ang malaking bagay kung paano siya naging Liza Soberano. Pero inamin nga niya na nagtapos na yung kanilang relasyon nung 2023 yata. Sa napanood kong interview niya kay Kuya Boy na ni-replay kanina o pinapanood pinalabas kanina, hindi nila, ito yung isang interview na kung saan inamin niya. And that was March 23, 2023 pa. Kaya lang pinag-usapan yata sila na ni Liza na wag mo nang ipalabas kasi nga parang hindi pa ready sila pareho ni Ken, especially si Enrique, kung paano haharapin yung ganon. Ako na personal note, since ako'y big fan at naging publicist ng Liz Ken, okay, siyempre lalo na close ako kay Enrique,
Ako nga late pa kasi ako nalaman ko na yan, yung mga detalye niyan as mga early 2024 naman. Tapos na-confirm ko yan nung nagpunta kami ng Amerika ng anak ko at meron kami mga nakasama doon na mga dating handlers ni na Enrique at saka ni Liza na may mga kinikwento na kasi ako pag every time na nagpo-podcast ako sa Unbettable Channel, lagi kong binibigyan ng episode itong Liz Kendall. Simula nung huli sila magsama sa Bagani, yung huling-huling ginawa nila doon sa ABS-CBN. Grabe, yung tagal na, no? Sobra, di ba? Bago pa mag-pandemic yun. So, ang dami talaga nila mga followers. At isa sila sa mga love teams na tinitingnan ng lahat na, alam mo yun, aangat talaga. But, yun nga, to cut the story short, nagkaroon ng pandemic, tapos nabalitaan na lang natin na medyo nagkakalabuan na sila. And until nga na inamin na nga recently, although nung pang early 2024, isa rin po ako sa napakiusapan ng mga kaibigan sa media na wag sa amin manggaling. Dahil matindi yung pinagdadaanan ni Enrique dahil bilang halatang-halata mo na siya naman talaga yung sobrang love niya talaga si Liza. So, to be fair, love din naman ni Liza si ano. But yun na nga siguro dahil laking Amerika, tapos simula na pumasok siya dun sa kumpanya ni na James Reid, ganyan nag-invest, tapos nakilala niya mga iba-iba mga celebrities or mga kumbaga managers o tumutulong sa kanya doon sa landas na gusto niyang tahakin, which is yung maging regional actress. Regional meaning sa Asia, Korea, ganyan hanggang sa Hollywood, etc. At nito nga lately nga, ito na nga yung ano sa kanya, sinabi na niya, inamin na niya, ang sakit. Alam ko, hindi pa kami nagkakausap ni Enrique, pero alam ko kung gaano kasakit ito sa kanila. Tapos doon sa mga nagsasabing nagising sa katotohanan, kasi nga, nalilink nga itong si Liza doon sa South Korean co-manager na ng gancho. Tama ba yung ginamit kong term? Nanloko or ng gancho nga kay James. Kasi open book naman yun, di ba na parang pinarahan lang si James Reid doon sa kumpanyang tinayo nila. Tapos doon nga nagsasama pa rin ba sila, miss? Hindi na, wala na, di ba? Kasi nagkikita pa rin yung si Jeffrey ata pangalan. Jeffrey O. Di ba parang wala na rin? Wala na rin. Pero di ba yung recent na mga trips niya sa Singapore, tapos nag-shoot siya ng isang regional parang siya pang nag-aayos. Hindi ako sigurado kasi hindi rin ako masyadong in touch kay Liza kasi mas close nga po ako sa kampo ni Enrique. Pero si Enrique, kita mo lately, di ba yung meron pa siyang pinost na nag-I love you pa siya doon sa isang post ni Liza. Tapos biglang binura na rin or something. So, malungkot, especially humingi naman siya ng pasensya dito sa napanood kong episode na pinalabas sa kay Kuya Boy Abunda kanina. Humingi siya ng sorry, nagpasalamat din siya doon sa mga taong nasaktan niya, mga fans, especially kay Enrique. Dahil yung pamilya, totoo yun yung mga pamilya natin close na. Talagang pag may okasyon, may birthday, may ganyan-ganyan, dito sa Quezon City, sa Batangas, gano'n. At minsan nga rin po ako naiimbita sa gano'n. Kaya lang yun nga, napapakiusapan. Di ba may mga gano'n tayong relasyon sa mga celebrities na hindi naman ibalato mo na sa akin. Ibalato mo na muna sa amin kasi kami na lang siguro magre-reveal. So, yun po yung issue dyan. Meron bang video na part nung show na yon o nung YouTube show na parang may binilip na sinabi na pangalan si Liza. Na parang sinasabi niya na you're not part of the story, ganyan. Tapos parang medyo may pagmura. Minura niya yung tao na yon. Tapos, binilip pero maliliprid mo, pero hindi mo kasi sigurado kung sino. Ang mga lumalabas na pangalan sa nabasa ko is parang Johnny. Tapos meron naman sinasabing Tooji. Parang ganon. Tapos ano pa, may mga iba pang... ito ba yung inano niya, minura niya? Parang yan niya, yung amain niya. Kasi may kwento siyang gano'n na nung lumalaki silang magkapatid sa Amerika since maghiwalay at na-deport yung tatay niya. Kasi American citizen siya, nakapangas ang nanay niya is Americana, ang tatay niya ang Pilipino. So na-deport yung tatay niya. Tapos nagkagulo-gulo na. Pagkatapos nagkaroon uli ng partner yung kanyang mother na medyo iba yung naging trato sa kanilang magkapatid. So yun yung nakagisna niya, yun ang nire-reveal niya dun eh. Tapos ano pa ba? Yan ba yung na-blip? That line. Ang haba. Yung parang nakapanood ko, parang igse. Yung first line yung na-bleep. Tapos you were my first kiss, sinabi niya. The redact. Initial yung J and R. Lumabas naman yan. So safe na sabihin natin yan. Kasi hindi ko rin po napanood yung buong vlog eh. Ano yung binilip? Pero it came from her mouth.
Bakit sabi nila Joni? Ang Bleep Read. Hindi natin Nabasa kilala ko dun kasi may ganung ang content na yung nag-share siya ng kanilang traumatic experience. Yun yung nasa cake. Tapos tumituro siyang ganon, tapos parang binlip, tapos sabi, tara na, mag-lip read na tayo, sabi ng mga netizen. Tapos ang mga nakalagay doon na pangalan, Joni, OG, yung hula nila doon sa pagkakalip read. According sa kung ano, parang hindi rin ano yan. Kasi hindi lip read lang dahil wala namang sound. Yeah. Pero hindi naman nilagyan ng takip. Kaya nanghuhula yung mga tao. But the thing is, ano nga yung content ng pagkakasabi? Parang galit siya doon sa tao na yon. Dahil, kasi yung nakarating sa atin. Sorry. Yun. Parang hindi yan. What anyway, ang haba kasi, alam mo, tatry natin sa mga kamarites natin, ingat po lang tayo, tingnan natin kung ano talaga yung buong content ng pinagsasasabi. Kasi hindi naman, ako personally, kahit nasasaktan din ako bilang fan ng Liz Ken, hindi ko nalang pinanood kasi gusto ko na nga lang bigyan sila ng magandang, alam mo yon, magandang pag-wish na sana malampasan nila ito, especially nakapag-share nga sila isa na meron siyang traumatic experience kasama yung kanyang Eto, meron mga speculation kasi parang ang pangalan daw nung tita ay Joni. Yung tita. Yan tita talaga niya yan si Joni. Kaya nila nire-relate doon sa binlip na hindi sa first kiss meron siya sinabi na you're not part of my story, etc. etc. You don't deserve blah blah blah. I don't know the exact words, pero galit si Liza nung sinabi niya yun, nung binlip yung pangalan ng tao. Kasi yun ang parang nagpalaki sa kanila nung nandito na siya sa Philippines. Tapos, since yung mga fans o yung mga kakilala na alam yung story ni Liza, ang nire-relate ng nila, dalawang tao doon sa nalip read. Either Joni or OG kasi pareho ang syllable. Kasi si Papa OG yun ang nagsilbing manager niya for na talagang binigyan naman talaga siya. Natulungan siya maging isang Liza Soberano din naman sa showbiz. Pero yung Joni, yan yung tiyahin niya na nagkaroon sila ng dispute at ayun na nga dahil siya yung kumukop sa kanya nung nandito na siya sa Philippines. Ito yung sinasabi rin ng mga netizens na nakapanood nung sinasabi ko na lip read. Either Joni nga raw or OG yung hula ng mga taong nakapanood. Tama naman, but the thing is yun nga, mas maging maingay kasi hindi natin alam yung content ng pinanggagalingan sa kung ano. Kasi iba yung nagsishare siya nung kanilang traumatic experience when they were in the States, nandito na siya sa Philippines at isa siyang ganap na artista. And yun na nga, naging boyfriend niya, itong si Enrique Hill, na sabi naman niya, parang wala. Hindi ko ano yung nasabi ko, ano ba yung napanood ko kay Kuya Boy Abunda na sinabi niya. Ang hirap yung exact words but in-express mo sobrang pagmamahal niya din doon kay Enrique. Na si Enrique hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-react kasi tinanggal na rin yung kanyang I love you post doon sa huling-huling supposedly vlog or post ni Liza Soberano. Yun. Last year nga nung press con ng movie ni Enrique na Strange Frequencies kumalat na yung balitang yun. Pero hindi niya sinagot. Sabi niya, we're still friends. Tapos gagawa nga sila ng bagong series na hindi naman natuloy. Diba? Kasi ang bagong series ni Enrique na gagawin ay si Julia Barreto ang makakapareha. At co-prod ng Viva ito. Dahil bilang nagpo-produce na rin, nag-i-invest na rin itong si Ken. Ang daming kaya lang may mga detalye kasing hindi ako allowed na mag-share. Hindi ako allowed, wala akong permiso na magkwento maliban doon sa, as early as 2024, naririnig na natin itong mga balitang ito. Alam mo, nakakaloka sa Amerika ko pa yan na kasi doon nga kami nagkita-kita ng mga dati nilang handlers sa Star Magic na since pandemic, nag-migrate na. Yon. Tama na yan. Diyos ko. Hindi naman. Oo. Diyos ko. Ito mga Marites, Roderick Paulate, biktima ng fake news versus Vice ganda. Hindi ka rin nagpunta kanina, no? Hindi. Wala conflict dito. Conflict tayo rito, no? Yung pa parang nag-issue ng statement na kanyang management na walang sinasabing birada si Roderick laban kay Vice ganda. So yung mga naglalabas ang video, fake news yun. Kaya nga, ano bang nasa mas video? Hindi ko rin napanood. Ayan, di ba? Hindi ko rin mabasing banda rin. Ito yung statement ng management niya. Tapos yun, sa kaliwa yung fake news. Hindi ko mabasa lahat kasi. Ayan yung Roderick Paulate shocking message to Vice Ganda. So, parang nagbigay ng message itong si
Kuyang Dick. Oo, hindi Pero hindi naman pala totoo. Okay. Diba? Alam mo si Dick. Hindi mo ba nabasa? Hindi ko na pinapatulang mga ganyan. Pero may interview si Roderick. Ako, sorry, hindi ko lang kung sino yung nag-interview kasi nakafocus si Roderick Paulate. Na nagano naman siya na in-acknowledge niya yung kasikatan ni Vice. Diba? Na aminado naman siya na syempre time ni Vice ngayon. Yes, at true. Siya naman, naging time naman din siya. So dun sa interview na yon, wala siya sinabing masama laban kay Vice Ganda. So, nagpapatunay lamang na talagang fake ito. Kasi doon sa interview na napanood ko, in-acknowledge niya na talagang sikat si Vice, panahon niya ngayon. Yung kanyang panahon, nagkaroon naman din siya ng panahon niya diba? noon. Ay, pero hindi ayoko isipin na may ganyang issue dahil showing na po sa August 20 yung Mudrasta na napakaganda at nakakatuwang pelikula. Diba? Na yung Wednesday na yan, yung pinagbibidahan ulit ni Tugang Dick Paulate. O yun. Pero you did not go there. Kami. Ako. Ito may sinasabi kasi siya kanina. Support lang daw yun. O, diba? Gaga ka talaga. O, ito naman, dahil Heart Evangelista, kapalit ni Vice Ganda sa kanyang fast food TVC. Sa kaya, ina-associate kay Heart ngayon, ay kay Vice yung pagkawala, hindi na pagpasok ni Heart sa bilang endorser ng TVC na dating inano ni Vice. Yung para bang siya na bang pumalit dahil nga ganito, di ba? Alam mo naman, magmula na lumabas yung mga chuchu kay Vice. Parang hindi bagay yung mga chuchu sa'yo. Ano ba dapat? Yung mga negatibo kay Vice. Yung pagbirada kay Vice dahil sa kay Duterte. Yung naglabasan yung mga Ako feeling ko naman bagong katulad niyan. Parang may app siyang pinopromote. Kasi si Vice naman ang pinopromote niya diyan sa fast food chain na yan, yung manok. So nung binalabas si Heart, iba naman yung inano niya. Maloka tayo kung manok di. Pero iba naman yung nilabas ni kasi hindi pwede rice lang ang pre-promote yung Barda yung extra rice. Baka short sleeve lang ito, di ba? No comment. Tapos yun. So, hindi natin alam. Pero hindi naman, I'm sure naman hindi siya basta papalitan ng Baldo. Marketing strategy kasi habang mainit pinag-uusapan, di ba? So, ilabas, ganyan-ganyan. Ano rin yan, engagement din yan sa mga pumapatol, di sige. Pero doon ako sa isa kasi kumakain, hindi dyan. Ay, ako hindi, McDo ako. Talaga? Jollibee ako, hello. Sorry, McDo ako. Di ba talaga nag-vlog brands dito? Hindi ko naman sinabing brand kayo talaga. KFC ka na lang. KFC ka na lang. Hindi, Emilio Daez. Mang Inasal. Pwede rin. Coco Martin, Tinan mo mga ganun mga endorsers talaga yung naiisip natin. But anyway, kanya-kanya lang po yan talaga. Kanya-kanya balat, diba? Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe, kaya naman subscribe na mga Kamarites! Ito pa rin mainit na balita sa showbiz. Nadia Montenegro nag-resign na sa office ni Senator Robin Padilla. Mr. Puy, ikaw muna. Ayan na, dilabas na nga ng office ni Senator Robin Padilla na tinanggap nila yung resignation ni Nadia Montenegro. Noong nagkaroon ng issue tungkol dun sa sinasabi na merong nagmamarijuana sa loob ng ladies room sa Senado, naging blind item hanggang sa napangalanan nga si Nadia Montenegro. Tapos, ang unang lumabas ay pinag-leave si Nadia habang nag-iimbestigahan. Tapos, ngayong araw na ito lumabas na sinabi na nga na nag-resign na siya. So, ito ang sinabi ni Nadia, "My decision to resign should not be misconstrued as an admission of guilt. It is not. Rather, it is a demonstration of my deep respect for the Senate and Senator Padilla's office so that this issue does not cause further destruction or harm. To prevent this baseless issue from growing any further, I would rather remove myself from the spotlight and allow the Senate to focus on its important work." So yun. Kasi bago siya nag-resign,
deny na siya na hindi totoo yon. Ang sinabi, meron siyang vape. Oo. So, yun lang. So, ngayon, nag-resign na siya. Tinanggap naman ng opisina ni Senator Robin Padilla. Yun. Yes, Prof. Dagdag ko lang din dyan kasi kachat ko si Nads nung nakarang linggo at sinasabi nga niya na nag-iintay siya ng maklaro din, malinis yung kanyang pangalan kasi nga, as you said, parang baka napagkamala nila na yung naamoy nila mula doon sa vape na may mga may flavor kasi ang vape, di ba? Baka yun ang naamoy nila doon sa loob. But still, gusto din talaga niyang lumabas ang katotohanan kasi nga doon sa naging Senate investigation, mayroong ganong committee doon na siya nga yung allegedly tinuro kasi siya yung gumamit ng ladies room. Pero sabi na lang ni Nadia nung time na ngayon na kasunungalingan, para eksakto lang, baka ma-misquote ako eh. Doon sa amin ko naging maliit o maiksing conversation na sinasabi ni Nads na yun. Ano daw? Anytime na kung gugustuhin niya magsasalita pero mananahimik na lang daw siya kasi hayaan niya ang investigasyon sa Senado. Parang ganon. Pero nag-resign na nga siya as of today at tinanggap niya ng opisina. At syempre, hindi magtatapos doon kasi may mga senador na dinidare at challenge na nila sarili na. In fact, si Senator Mig Zubiri at saka yung ilang 30 ba yung staff niya doon or what, lahat sila nag-undergo na ng drug test. And sana daw, gayahin din doon mga iba kasi yun ang naging hamon sa kanilang lahat eh. And sana nga lumabas kung mayroong nga naggaganon sa Senado. Basta ngayon, si Nadia Montenegro, ang ating kaibigan, ikinaklaro niya na hindi siya yon at wala siyang ginagawang ganon. Para lang maano yung opisina ni Senator Robin Padilla. Tapos si Nadia sa Pasko. Mamimiss natin. Oo, malayo pa naman ang Pasko. Malay mo naman makabalik. Birthday mo muna. Malay mo makabalik. Hindi naman. Marami naman pinagkakabala si Nadia. Tsaka ito, naglabas din siya ng photo kasi tinignan ko yung Facebook niya, nakapin yung kanilang bonding ni Baron at nung kanilang anak. Birthday, si Sofia. Yes. Birthday ni Sofia, tapos kasama si Baron. Hindi ko lang alam kung anong nauna yung issue ng marijuana sa Senado o itong birthday. Pero kasi parang 1 day or 2 days lang yung difference. Hindi lang natin kasi siyempre alam kung ano ba yun, actual time ba yung pagkakapost or baka naman baka late naman yung pagkakapost. So ayan. Ako hindi na ako magdagdag kasi naging kapitbahay ko po yan dito sa somewhere in Antipolo. So at least okay na sila. Magkatabi pa si sa isang photo magkatabi pa si Nadia at si Baron. Sorry, hindi ko alam kung sino si Sofia. Baka ito. Ito nasa harap niya. Kamukha daw ba? In fairness. So, happy family. Happy family. And yun nga, sana nga maklaro at sana hindi mag-i-end doon kasi hindi natin alam kung itutuloy pa ba ng Senado ang investigasyon or hindi. Diba? So, yun pa rin yung naging hamon kasi ito nga sina Senator Migs at saka may mga iba pang senador na nag-call doon sa gumaw doon sa panawagan na sige nga, magpa-drug test nga ang lahat ng mga nagtatrabaho dyan, including the mga bosses. So, yun. At dapat malaman ng bayan yun, ha? Okay. Thank you sa pakulay ni Irene. Irene M. Hello naman. Thank you. Meron may mga nagpakulay, di ba? Sino pa ba? Meron pa thank you sa ating 1,000 live viewers. Salamat. Sino ba? Ito nakakatawa itong mga ganitong comment. Papatulan ko to. Si Jello Vlog. Sabi niya, sana sa mga susunod na live ninyo, pag-aralan nyo muna, i-report nyo para lagi na lang kayong walang alam sa mga issue na pinifeature ninyo kaloka. Alam mo, tama. May punto ka. Pero sobra mo naman kaming ginagawang maritas na parang ginagawa na lang namin buhay namin yung mga balita na kahit naman. Sabi ko, ano din po yung lumalabas sa mga different sources na pinagkukunan namin. Yun lang din po na binabahagi na namin unless meron kami personal knowledge na pwede namin i-share. Katulad kanina, nagsabi ako, may mga bagay din po ako dahil close ako kay Ken na hindi ko pwede sabihin o hindi ako otorisado at wala akong permisong i-reveal ko rin in public. Kung hindi nyo na-appreciate yun, ay di wag. So si Lorna Anselmo, $9.99. Hello, Ambet po, Mr. Jun. Sir Jun, tsaka si Ading. Ading. Magkaroon ka na lang din na sarili mong vlog para doon mo gawin lahat. Rose, 2.79 Canadian. Diba? Nakakalo. Magpapalitan muna tayo. Hayaan mo naman sila dyan. Ito,
Di pa ba tapos? Di pa ba Hindi pa tayo tapos, di pa recess. Ito po. Sorry. Andres at Asti nagpasabog ng pagmamahal sa Viva Barcada. Oy, very successful yan. Viva Barcada concert last weekend. Last weekend ba? Ang kasi bandang sila po yung huli, yung hinalikan ni Andres si Astin sa noo. Yun. Malapit na yung noo. Diba? Kahit pa paano, diba? Diba matangkad Kasi matangkad kasi si Andres. Oo. Tsaka dyan, sa series na yan, sa concert na yan, pinalabas yung teaser ng pelikula nilang Minamahal. Na showing na sa September 24 at for sale ng tickets ngayon. At this early sa direksyon ni Paul Jason Laksamana. Diba? Talaga sila yung talagang at in connection with that, ibalita mo na yung nangyari. Pero bago, dugtong to lang. Kasi na-invite ako, hindi ko alam si June ko na-invite din yan na magsiset visit. Sa apo ko yung ano. Magsiset visit one of these days dito bago matapos yung sinushoot nila. Kaya marami tayong chika dyan. Anyway, ano yung idudugtong ko? Ito Marco Gallio, pinuri ng netizens sa ginawa kay Lance Carr. Correct. Diyan pa rin nangyari yan sa concert nila sa Araneta at naglabasan nga yung mga video, may photos nga din yung iba kasi talagang parang play by play nila ang nangyari kasi talaga namang obvious na nawala naman talaga itong si Lance Carr, is dating PBB housemate at naging kaibigan nito ni at kasama niya sa Viva Barcada ni Marco. Pinuri si Marco kasi yung paraan ng pag-post niya, pakiusap na kung sino ang nakakilala, baka daw may iba pang mga nakakuha ng video in relation doon sa pagkakawala ng cellphone, blah blah. Hindi siya agad nag-akusa kasi mahirap nga namang mag-akusa kang bigla-bigla. But the thing is, may mga malinaw talaga doon sa mga ibang merong girl na meron talagang di umano allegedly girl na naka-mahabang buhok, nakasalamin, na nakikita mo talagang may kinukuha doon sa likod ng bulusan ng pantalon ni Lance at doon nga nawala yung kanyang telepono. Nakakaloka na ba? Diba? So yung mga fans, lalo yung mga fans na na-establish na, sabi nila mas mag-iingat sila next time kasi nga hindi mo makokontrol minsan pag ang artista celebrity na doon tapos ina-accommodate naman kayo. Kasama niya dyan yung girl na si I forgot the name o baka ba may mag-ganchaw na naman. Kasi hindi namin mamememorya lahat yung mga batang artista, no? Anyway, si Aubrey Caraan. Yeah, may bago ng telepono siya, kulay pink. May bago na siyang telepono, kulay pink. Hindi si Aubrey ba yun? Hindi, si Marco Gallio kasi parang nagsabi mag-voice over siya ng I will give 20,000. Sa makakapaglabas ng telepono. Pero nag-offer siya ng ganon. Pero ang hayop naman nung kita mo talaga telepono. Hindi naman sa nagbibintang din tayo kasi ang timing kasi tapos makikita mo talagang may action and then bigla siyang nawala mula doon sa crowd. As per the video na lumalabas. Dapat yun sinasapok. Ni Nenok, diba? Sobrang magtatrabaho ng maayos yung tao. Tapos para sa mga fans yun Tapos kukunin mo yung telepono. Dapat hindi nakakapasok na yung dapat yung ginadagukan. Aray ko. Sa parking lot, parking sila nung mangyari yun. Sana rin, reminder na din sa lahat na pag naglalagay tayo ng mga cellphone natin, huwag ilalagay sa likod ng bulsa. Pag-ingatan nyo rin ng mga gamit. Lalo't nandoon ko sa maraming tao. Dinukutan yung artista. Yes! Okay, mga Marites. Hayo! Natatandaan niyo pa ba si Sander Ford? Kaibigan yun ni Mr. Magpaparitoke daw ulit. Fisher ko na yan. In fairness, si Sander Ford ay napunta sa ating kamalayan dahil sa kanyang pagpaparitoke. Dahil alam naman natin dati kung ano itsura niya. Tapos, feature siya ni Madam Corina yung kanyang bagong itsura noon dahil after niya magpa-ritoke. May itsura niya yan. Hindi ko alam kung ritoke na ba yan o hindi, pero tapos parang years later kung ano-ano mga issue na ang kanyang kinasangkutan hanggang sa bumalik tayo ulit sa pagpaparitoke dahil nung parang interview siya ulit, ang sinabi bumabalik o napabayaan yung naritoke nung una. So kaya siya nagpalit ng pangalan, di ba, naging Sander Ford. So ngayon, may nag-post si Doc Yapi. Si Doc Yapi, apparently, siya din ang nagretoke kay Sander Ford nung una. Yes. So eto, sabi niya, guess who's back? Marlo Arizala. Yan yung pangalan ni Sander Ford.
Tapos medyo madami tayong gagawin. Tapos abangan dun nga sa show ni Madam Corina. Ano ba ang dapat ayusin sa kanya? #Xanderford. Sabi ni Hana, ito pala si Doc Yapi, talagang siya ang nagre-retoke ng marami ng mga content creators. Malilinawin yung content creators. Naglagay na ng dibdib sa isang content creator, naglagay na rin ng behind sa isa ring content creator. So, tapos, akala ko nga, kasi parang may isang clinic na nagretoke kay Xander Ford, but hindi ko sigurado yun. Pero yun pala, nakalagay sa balita na si Doc Yapi rin yun dati. So, bumalik lang, ireretoke niya ulit. So, abangan natin kung ano nang magiging finished product ng retoke. #retoke. For the second time around. Ako naman ang gusto kong tingnan dyan, yung naging pangako ni Xander. Xander ba? Xander Ford. Na this time daw talagang na siya, refocus na siya ng kanyang mga priority sa buhay, especially may asawa na siya at meron na siyang anak na at pamilya pa rin na nangangailangan niyang kasi inamin niya doon sa naging napanood ko kay Ating Corina na talagang yumabang siya, nag-iba yung ugali niya, ganyan-ganyan and so on and so forth. But this time, in-sponsor na din ni Ating Corina dito, di ba? Siya rin ang unang naglapit niya sa doktor na yan. Hindi ko sigurado, pero definitely si Corina ang naglabas tong storya na nag-iba yung itsura niya. Pero yun nga, parang ni-refer uli. But anyway, good luck kung sakasakali, di ba? Give him a second chance. Do you wanna see him after the retoke, June? Ayoko na! Why not? Marian Rivera nag-celebrate ng 28th year in showbiz with the blind students. Ayan, kasi nung birthday niya, kasama niya sa Smile Train, yung may mga bingod na mga bata. Ito naman, mga bulag na bata, pumunta sa School of Blind at doon siya nagpapasalamat, grateful siya and everything. Yun yung 20 years niya sa showbiz. 20 years na? 20 years na siya. Tapos, ayan, pinasalamatan niya si Carmen Reyes Subiaga. Ayan, pinasalamatan si Marian Rivera sa bisita niya doon sa mga batang may bingot. Hindi, iba yung bingot ng birthday niya yun. Bulag naman to. Pareho lang umpisa. Mga merong sa eyesight. Sabi nga niya Philippine National School for the Blind. Sabi niya, Marian's magic is real. Yes. School for the Blind, yan. And as promised, babalik si Marian. Sabi sa bandang huli ng sulat ni Carmen Reyes Zubiaga. Ayan yung pasalamat. Marami tayong marami naman mga celebrities na gumagawa talaga ng ganyan. Yung iba nga, iniimbita din talaga po kami. Kagaya ni Rian Ramos nung mag-renew siya ng contract last week. Diba? Tapos, hindi kasi in-invite. Congratulations naman kay Marian. 20 years in the business. Tsaka maganda naman yan. Hindi nakakalimot. Tsaka hindi, in fairness naman, maganda naman yan ganyan na may mga milestones sa buhay katulad ng birthday at katulad ng anniversary. Diba? Sinishare mo. Pero ako, malaking bagay dyan ang pagiging asawa niya ni Dingdong Dantes. Yun lang yung maikokomento ko dyan. Tama? Bakit kung di siya asawa, hindi siya magbibigay? Hindi naman. Sabi ko nga malaking bagay. Okay, mo na siya. Okay mga Marites, sa ating susunod na chika, ating Chika of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites! Totoo to, hindi nyo pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Solve na solve kayo dito. Ugbo 24/7! Ito po mga brooms, mainitinid na balita. Bini nagsampa ng legal complaint sa isang unnamed individual. Kanina yan saan ba yun? Sa amang korte yan? Sa Laguna. Laguna. Santa Rosa, Laguna. Nasa isang lugar sa Laguna. Layo, Santa Rosa. Di ba silang 8? Di ba? Kasama na si Attorney Georgie Alonso. Ayun, dito sa Attorney Georgie. Di ba? Ang basa ko, Just Fixation News Tapos meron pa kasi. Malamang may cyber libel pa din yun. Baka kasi social media pinag-uusapan Tungkol doon sa yun, sa video nila, doon sa tasting. Yes, na naibalita natin dito. Na parang
in-splice, sinira. Ang kinuha lang nila yung mga nega na yung mga sagot na hindi pabor sa kanila, yung mga yung sinabi natin na ibahagi natin sa report dito na yung mga parang may nag-iinarte, hindi nakakain ng ganito, ganyan. In-splice at pinagsama-sama na naging negang-nega nga naman sa mga Bini members. I'm sure nakitaan ng malis ni Atty. Joji Alonso yung ginawang pag-edit at pag-upload. Oo. So, kaya sila nagsampa ng kaso kasi hindi naman putyo-putyo si Atty. Joji Alonso. Correct. Pinag-aralan niya yan ng mabuti at tinignan niya kung may bearing ang isang kaso. So, ayan na sila ngayon. Pero Laguna ang sinampahang kaso, ibig sabihin talagang hindi sa Metro Manila, ha? Baka meron isa doon na taga Laguna. Correct. Pwedeng yun. Or wala lang napag-triple. Hindi. Pupunta sa Laguna. Diba meron yun? Dapat meron gano'n. Requirement yun. Oo. Tapos, 1 million each ang hinihingi nilang so, ilan sila? 8 ba sila? Di 8 million yun. 8 million. Iba pa ito doon sa napabalita last week. Last week natin. Na may kinalaman din sa isang content creator. Ang tawag kasi yung sabing influencer, no? O content creator na controversial. Cyber libel naman yung inano niya dahil nga masyadong talagang mapanakit. Correct. So, bilang tayo naman, sabi nga natin, naiuulat natin yan dito at pinag-usapan din natin yung naging laman nung panayam. Kasi talagang pinanood ko rin talaga yun. Pero wait, yung kayo doon sa content creator, parang walang ganyang... Wala pa. Hindi pa yan. Wala pa. Complaint pa lang, wala pang Pero di ba nag-IG story si Atty. Joji? Yes, di ba? Ng parang mga pangalan. Pero wala pang ganito. Walang pangalan din nila lagi. Baka ito yon yung in-IG story niya tungkol dito. Hindi, iba yun. Iba pa yun. Para doon sa content creator talaga atay. Hindi. Parang walang pangalan. Wala rin pangalan yun eh. Initial lang. Initial lang? So, initial lang. Okay. Hindi yung talagang, yung tunay na pangalan. Okay. Based on yung sa story. Sa mga supporters ng Bini, talaga namang nagpakita pa rin ng matinding pag-ayuda o pagsuporta sa kanila, pinagdanalangin na natin na sana nga ay masampulan ang mga ganyang klaseng social media content creator slash kung ano-ano pa na pairali ng batas at matuto rin. Hindi kasi marami talaga mga content creators na showbiz ang kanilang content pero ang problema kinukuha lang nila mula sa mga talagang legit na mga sources. Tapos minsan, kapag inedit na, naiiba na talaga yung... Actually, iniiba. Iniiba talaga. Hindi nila masyadong naiintindihan. So, yung pagkaka-narrate, medyo iba na yung... Mga Marites, May Mendoza at Mal Sucampo, okay na ba? Prof, okay na ba? Mukhang sa nangyayari ngayon sa aking panunood, nagtatabi na sila, tapos nagbabanter na. Meron ng palitan, exchange of words, etc. Kaya magandang although may tinext po ako na isang source mula doon sa productions programa. Sabi mga tampong kapatid, tampong kaibigan, ganun-ganon. Diba? So yun lang, to be safe, yun naman talaga sinasabi. But right now, nakikita natin naman may effort naman, especially kay Mengay. Dahil si Mengay kasi ang laging nilalagay sa nege na kesyo, maldita, suplada, lachuchucho, ingitera, may mga ganun-ganon, di ba, na kinakabit sa kanya na at least nakaklaro at nababalanse nga. And on that note, isi-segue ko na rin yung napanood ko nga na inamin na ni Mengay na nung time nila nakasagsagan ng Aldab, ay talaga daw palang tinanong niya talaga daw palang minahal niya si Alden. Nung tinanong siya kung kaya din siyang imahalbak, mahalbak daw yung mahalin pabalik. Sinabi ni na hindi pwede kasi baka daw mawala yung magic doon sa naging tandem nila, tambalan nila. Do you believe that, June? Sinabi nga ni Alde. Sinabi si May nga nagkukwento yung panliligaw na talagang sabi nga niya during that time, itinanong pa sa kanya yung grupo ng Dabarkads na if ever that time talagang niligawan siya ni Alden. Sabi niya, sasagutin ko kasi minahal ko siya. Kaya lang that was then. Iba na ang situation siyempre ngayon. Mami Dionisia at kanyang partner kakasal na. Ayan na. Nagpa-interview si Mami Dionisia. Para sila naka-red. At si Mike Yamson. Pero aminin niyo mukha siyang bata. Parang bumata talaga siya. In fairness, Diba?
Tsaka hindi, kasi sumasayaw yan, kaya di ba sabi nila pag sumasayaw daw, pag di ba yung mga mahilig Ba't siya ang bet? Sumasayaw din naman siya. Bakit mo akong Parang si Ate V, di ba si Ate V sumasayaw, yes. kaya Oo. looking young pa din. Exactly. Ibang klase ang Vilma Santos. So, malaking bagay. So, Tapos, nag-interview sila ni Bernadette Zambrano sa kanyang channel. Tapos, syempre, pinakwento kung paano siya nagkakilala. Ganyan. Alam naman natin na yung kwento na yan na nagkakilala sila sa isang karaoke place sa General Santos ng Valentine's Day, etc. Tapos hanggang sa, ayun na nga, eto, naging sila na at 12 years na ang kanilang relasyon. Siyempre, tinanong silang dalawa kung may kasalang magaganap. Ang sagot kagad ni Mike. Si Mike. Oo naman. Ito lalaki. Oo. Tapos, sinusuga naman ni Mami D o ni Mami Dionisia na meron na nga kaming wedding ring. Pero hindi naman nila sinabi kung kailan at kung saan magaganap ang kasal. Pero at least may confirmation na mula sa kanila na may plano talaga sila magpakasal at nakabili na sila ng wedding ring. Para ikaw Maliwanag na nagsasama. Why not? Why not? Malang TF dyan. Pero kailangan pa nag-host ka, meron ka ding dance number. Ay, kahit na, basta if the price is right. Sige po, ako. Kukontakin ko yan. Kaibigan namin yan, yung lalaki. Okay. So yun. Tsaka sila parang tinanong din nga sila tungkol sa mga, syempre, hindi natin maiwasan, binabash sila, ganyan. Syempre, nakasanayan sabi na lang. naman ni Mike, syempre, pinopost nila yung mga activities nila, meron sila. Kumbaga, inopen naman talaga nila sa publiko yung kanilang relasyon. So, expected na may mga basher pero hindi naman na masyadong pinapansin yun. Yung basher natin na tanong ng tanong, hindi naguguluhan na raw siya. Reklamo tayo ng reklamo na mainit, nagagdat siya ka long sleeves daw. Ano bang pakialam mo? Ako pinaka-best effort ko kaya parang hindi ako mainitan mag-polo kasi di ba lagi ako naka-cardigan. Wala na, hindi tinapong ko na yung mga cardigan kasi nga mainit. Pero alam ka naman pumunta ako rito na nakasando. Ako sabi ko, halina po kayo, imbitahan po namin kayo rito para maramdaman nyo naman kahit siguro mga 5 minutes lang. Kasi sobrang liliwanag ng mga ilaw namin na yan. Hayaan nyo sila. Hindi, minsan kailangan sagutin. Charot! Hayaan sila. Recess na ba din? Tapos na wala na recess. Yan pa mga Marites sa isang linggo. Chismis! Okay, ang bilis. Abangan ng daho. Minamadali ni Gracie kasi last day na raw niya. Huwag naman. Maraming salamat pala, Gracie. Thank you, Gracie. Sa pasalubong from Cebu. At again, happy anniversary sa iyong parents. Naku, may wala ka anniversary dyan. Ano ba?